sa kabila ng mga anomalya sa mga nakaraang flood control projects, nakatakdang ilaan ng administrasyon ang bilyong-bilyong piso para sa programang ito sa 2026. Kaugnay nito, nangangamba at diskumpiyado ang ilang mga Pilipino tungkol sa paggamit ng mga nasabing pondo. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sa gitna ng kontrobersiya sa flood control projects, bilyon-bilyong piso pa rin ang gustong ilaan ng gobyerno para sa programa. Sa proposed 2026 national budget, 250 billion pesos pa rin ang ilalaan para sa mga proyekto kontra baha. Si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, una nang pumalag at sinabing hindi pa rin daw nadadala ang pamahalaan. Gusto na naman ni BBM, ilang bilyon-bilyon para sa flood control itong taon na ito? Ba hindi pa nadadala itong sila na itong mga congressman natin ay pinapasok talaga sa Appropriations Act nila dyan. Pasok na naman ang flood control dyan sa 2026. Hindi pa nga nasusolve. Tinatanong kung anong ginawa niyo sa pera ng 2025. Ha? DPWH? Sila Voters Representative Toby Chanco, sinabi naman na ang korupsyon ang kailang ihinto at hindi ang proyekto sa flood control. The problem with flood control is the corruption. The project is not bad. Di ba? It's the corruption that's bad. So we have to stop the corruption, not the project. Ang ilang taga-Manila, diskumpiyado na sa proyekto, lalo pat sa mga anomalya, ay nababanggit ang mga kongresista na siyang mismong tumatalakay sa pambansang pondo. Anila, mahirap nang makontrol ang korupsyon sa gobyerno. Para sa akin, mahirap na maawat yung korupsyon. Yung para sa mamamayan ilalagay. Ang nasa isip ko pag mga ganyan, talagang di nawawala yung mga korap na yan. Talagang yung project, imbis na 100% na bibigay nila yung pondo, nagiging 30% na lang siguro, ganun. Yan po pagkakaalam ko sa mga kurakot na yan. Hindi na matatanggal yan kasi kaugalian na ng Pilipino yan. Kahit sabihin mong, kumbaga ilabas nila, so tulad ako, kung ako ang humahawak yan, masisilaw ka sa pera. Diba? So maglalabas ka pero hindi lahat. Tama naman yung sabi ni Senador Marcoleta, Sir BBM, no? Kapag nga naman maglabas si Sir BBM ng project, kung po pwede sana, may naka-assign na taga-palasyo na civil engineer na lisensyado at saka architect na mag-inspeksyon, yun ba talaga ay kailangan na i-construct gagawin flood control project or kaya dike. Kasi napanood ko kagabi sa balita na dapat talaga ilagay nga naman sa tama yung budget or naka-implement na talaga sa Malacanang Palace, no? Kasi yung paglalagay kasi sa sa mga project na flood controls po, kailangan matino din yung kontraktor. Tapos sa mga kongresista naman, sila na yung mismong gumagawa ng mga batas. Sila pa mismo yung mga napakakurakot. Ang dami nila. Gate pa ng ilang residente, hindi alam ng mga kurakot na napakahirap na mabahaan. At ang mga ito, patuloy lang daw sa paglusay ng pera na galing sa mamamayan. Siyempre, pag bahain, ma'am, hindi tayo makapag-anap buhay. Kasi takot tayo sa mga sakit, gaya ng leptospirosis. Mahirap din, mahirap din. Yun nga ang problema, ang daming budget na sinasabi sa balita na nawawala. Tapos wala din pala, nawawaldas na ng mga politiko natin. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.